Hindi rin po natin lalaktawan yung napakainit na usapin na pagsuspindi sa Gen Z Congressman Kiko Barsaga. Pag-uusapan po natin yan kung paano pinagtulungan nung young guns daw ng Kongreso, itong nag-iisang Kiko Barsaga. Alam ho ninyo, yung young guns na yan, hindi po bagay yung pangalan sa kanilang young guns eh. Dapat po ang tawag sa kanila at mas sakto hong maisasalarawan ang grupong ito, yung gun young. Gun young, maaga pong nawala ang kanilang kredibilidad. Maaga pong nawala yung kanilang pagiging tapat sa ating bansa. Maaga po silang nilamon ng sistema. Sistema ng korupsyon at kurakot, sistema ng flood control funds anomaly. Kaya hindi po bagay sa kanila yung pangalang young guns. Dapat po dyan ay gun young. Gun young yung kanilang integridad, yung kanilang dignidad, yung kanilang kredibilidad. Yan, gun young. No? Ang ating pamagat ngayong hapong ito ay nalusaw na ICI. Bakit po nalusaw? Alam naman po ninyong lahat yung breaking news na nagbitiw na rin. Hindi lamang po siya, nagbitiw na rin si dating kalihim ng DPWH President Noynoy Aquino era na si Rogelio Babe Singson. Ito po siya. Nagbitiw na rin po sa ICI. Para makita po ng mga nasa TikTok din, yan po yung breaking news pinakahuli ngayong hapon na pumasok bago po tayo nag-live. Rogelio Singson resigns from ICI. Nalusaw na po yung ICI. Matagal na po nating pinag-uusapan dito sa ating pahina na wala po talagang patutunguhan yung ICI. Bakit? Unang-una, yung pamagat pa lamang po nila yung Independent Commission on Infrastructure. Mali na po agad budol na agad It can never be independent. Why? Because all the members are appointees of Bongbong Marcos. And who is Bongbong Marcos? Paano ba na-define yung kanyang presidency? Ano ba yung legacy ng kanyang presidency kung meron man? Di ba't siya ay kasalukuyang nakalubog sa kumunoy ng issue ng korupsyon at yung testimonya ng kanyang ate at nakakatandang kapatid na drug addiction. Kaya yung ICI, nung binuo pa lamang, cover up po iyan Ang ICI was meant para po ma-forestall o sapawan yung ginagawang investigation ng Senate Blue Ribbon. Nung maayos pa yung direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, nung ang chairman pa po ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ay si Senador Dante Marcoleta. Dahil po hindi nila makontrol ang direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing sa pamumuno po ni Senador Dante Marcoleta, kinakailangan paspasan bumuo po ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure. Budol nga po ito, matagal na nating sinasabi. And in many interviews ng mainstream, na kung saan tayo po ay na-interview nila, sinabi ko na I have little or no reliance on the credibility, more so the outcome of ICI. Bakit? Unang-una, wala pong basihan ang pagtatag ng ICI. Bakit? Wala naman huyang power na mag-prosecute. If at all, the most that the ICI can do is to render a fact-finding investigation. Pero yung fact-finding investigation niya, wala po silang power o kapangyarihang magsubpina. Whether magsubpina ng testigo o tetestigo o magsubpina ng dokumento. Higit pa, pag wala kang power o kapangyarihang magsubpina ng dokumento o ng tao, wala ka ring power mag-cite in contempt. So wala po iyan, mahinang klaseng nilalang po iyan. Yan po yung kinasabi nating lowest mammal in the hierarchy. Bakit? Ang layunin po niyan ay lagyan lamang ng hadlang yung sanang tama't smooth direction ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Again, nung naunang chairman ng Senate Blue Ribbon nitong 28th Congress na si Senador Dante Marcoleta.
Kaya po nila pinaspas yan. Bakit po ang ating pamagat ngayon ay nalusaw na ICI? Unang-una, sabi ko nga ako sa inyo, yung pagtatag pa lamang po niyan, budol na. Ang layunin niyan, maglonder din ng ebidensya. Ang layunin niyan, maglonder din ng mga idedemanda. Saan kayo nakakita? Ang naaresto, at ito'y nalalaman kong personal, demoralize po ang mga kawani ng DPWH. Bakit? Linoloko po ng gobyernong administrasyong ito ang mga empleyado ng DPWH. Marami pong kurakot at korap sa DPWH. Marami. Henry Alcantara, si Yusek Robert Bernardo, yung Bryce Hernandez, napakarami po nila eh. Yung Cathy Cabral nga, hindi na natin nakikita eh. Yung Manny Bonoan nga, wala na rin eh. So talagang maraming napakakurap at kurakot dyan. Pero hindi lahat. Marami din pong matitino dyan. Ano po ang ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Ang kinulong po, ang kinasuhan, renage yung bahay, sinerva ng warrant, sinerva ng search warrant, ikinulong, kinasuhan yung mga maliliit na empleyado. Yung maliliit na empleyado. Si Manny Bonoan, pinalabas muna ng bansa hanggang ngayon, laya. Kaya po talagang maraming nagagalit eh. Alright mga kababayan, so magre-react lang po tayo dito sa naging live po ni Attorney Vic Rodriguez kamakailan patungkol nga po dito sa issue po no ng pagkakasuspindi po ni Congressman Kiko Barsaga na kilala naman po natin na talagang tumitira po talaga ng bonggang-bongga dito po sa administrasyon ni Bongbong Marcos no. At nakakalungkot lang para sa akin kasi syempre siya yung nagiging boses natin at nagiging tenga dyan po sa mababang kapulungan sa Kongreso na ngayon po ay nasuspindi po ng 60 days no. So dahil po yan sa kanyang mga social media post, yung kanyang pagtira no sa Kongreso and also dito nga po kay Bongbong Marcos no na talaga namang inililing sa kanya yung kanyang ginagawa na talagang nakakapagpapangit ng imahe ng Kongreso. Pero syempre mga kababayan, hindi naman niya gagawin to kung wala naman po talaga siyang nakikitang problema dito po sa kanyang workplace no bilang isang congressman. Kaya talagang napakahirap din mga kababayan ng kanyang ginagawa dahil talagang outnumbered po yung mga congressman na mapagkakatiwalaan natin dyan sa loob ng Kongreso. Kaya talagang saludo ko mga kababayan dito kay Kong Kiko Barsaga dahil sa kanyang dedikasyon at tapang no na ipinakita kahit na outnumbered po sila at talagang iilan lamang po ang tumindig para po sa kanilang mga gustong ipaglaban no kasi ito yung mga kanyang ginagawa mga kababayan talaga talagang pinapakita niya no kung ano talaga yung nangyayari diyan sa loob ng Kongreso at kung ano man yung kanyang tunay na dahilan no hindi po natin alam yan no kung bakit ganyan po yung tindi ng kanyang galit dito sa current administration ni Pangulong Marcos no at marami naman talagang galit no including us na talagang hindi tayo satisfied sa ginagawa ng Pangulo at lalo na ngayon na talagang nakaladkad ang palasyo no sa maanumalyang paggamit po ng flood control na matagal na po nilang ginagawang iiwas no na hindi daw papasok sa Malacanang pero eto na no na hindi lamang po si Kiko Barsaga yung nagsabi nito kundi si Saldico no na may kinalaman ang Pangulo at ang dating former House Speaker Martin Romualdez di umano dito sa flood control no yung mga insertion ng mga yan. So hindi natin talaga alam kasi wala pa pong final judgment yung hukuman at maging sila ay hindi naman po nahatulan ng hukuman pa na sila po ay guilty at yung mga ebidensya mga kababayan ay walang nagturo sa kanila talaga para maidiin sila. Merong mga hearsay, may mga
nakaturo na sa kanila pero hindi pa rin naman po na gawa yan 'no, para sila ay, mapangalanan talaga ng bonggang-bongga at, maipakulong 'no. So, ang hirap 'no, lalo na itong minention po ni Attorney Vic Rodriguez tungkol sa ICI na talaga namang, nawawalan ng credibility. Totoo 'yan 'no, ramdam natin 'yan dahil nga sa mga nangyayari diyan sa loob ng ICI na may mga nagre-resign, may mga umaalis, ta's may mga pumapalit. And then all of the sudden aalis ulit. So, nawawalan ng credibility 'no at, siyempre pagka ganito yung mga nangyayari, babalik na naman tayo ba sa umpisa 'no ng pag-iimbestiga. Kasi siyempre yung bago ka umalis diyan ito-turn over mo 'yan o ibibilin mo 'yan sa mga, papalit sa'yo at nawawalan talaga ng credibility dahil nga siyempre yung buo ng ICI ay walang iba kundi si, Bongbong Marcos and also siya din yung nag-appoint kung sino yung mga nandiyaan na isang, tao na tinitignan ngayon na di umano ay may kinalaman po sa mga maanomalyang nangyayari sa ating bansa. So, paano mo mapagkakatiwalaan yung ganitong tao na siya mismo 'no na, pinaghihinalaan gano'n na lang para, safe naman tayo kasi hindi pa naman na ano, hindi pa siya, nafa-finalize or wala pang final judgment na talagang isa siya sa talagang mastermind 'no. Kasi wala pa rin talaga 'no, hindi natin ganyan yung ano, yung pananaw ng batas mga kababayan hangga't, kahit maraming ebidensya, kahit na maraming, titistigo, hangga't hindi yan napapatunayan sa hukuman, tanging ang hukuman lang ang magsasabi ng guilty or not guilty sila. So, hanggang ngayon siyempre 'di ba malaya yung mga big fish na sinasabi natin at yung mga nakulong nga dito sa, maanomalyang paggamit po ng flood control project ay halos hindi natin kilala o sabihin na natin na hindi talaga natin kilala 'no, at hindi natin ine-expect na ito yung mga mahuhulit makukulong. Kaya talagang ewan ko sa part ng mga 'to kung may kinalaman man sila 'di maganda na nakulong din sila pero ang inaasahan natin dito yung pinaka-mastermind kasi hindi naman makakakilos itong mga, nasa baba na 'to kung wala namang basbas 'yan ng mga nakakataas 'no. So, kinakailangan natin malaman 'no, yung, katotohanan behind this para at least nang sa gano'n ay mabigyan ng hustisya yung, ginawa sa ating, kaban ng bayan. Kasi yun lang naman yung habol natin dito, accountability, transparency at, mapanagot itong, mga kababayan natin na talagang, nagkamali at, bigyan sila ng, tamang, parusa ng naaayon 'no, sa ating, constitution. So, ayan, etong, mga nakaraan mga kababayan ay umalis naman po yung, Singson, yung Babe Singson 'no, na kabahagi din po ng ICI na nakakagulat yung mga nangyayari. Bakit siguro para sa akin siguro hindi niya na siguro masikmura yung nangyayaring kalakaran diyan sa loob ng, ICI kaya bumitiw na lang siya. Kasi sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, matalinong tao daw 'to at, tahimik naman yung naging buhay nito, yung naging karera niya sa politika. Kaya, siguro nakita niya yung sitwasyon sa loob na talagang, magiging risky yung kanyang buhay and also baka malagay pa sa alanganin yung kanyang, mga mahal sa buhay. Kaya siguro umalis na lang siya at, hinayaan na lang na iresolba yung, problema mismo ng, palasyo ng Malacanang. Kaya, yun mga kababayan 'no, nakakagulo lang. Dapat sana, dun na lamang 'to sa Senate Blue Ribbon Committee 'no, na pinangungunahan noon ng, chairman ni si Senator Marcoleta dahil nung una medyo okey-okey pa, kasi parang ang bilis matutumbok, All of the sudden biglang nag-change ng chairmanship kaya nakakalungkot lang mga kababayan. So kung gusto niyo mapanood mga kababayan yung kabuuang naging live stream po ni Attorney Vic Rodriguez ay bisitahin niyo po ang kanyang Facebook page, ang Attorney Vic Rodriguez upang nang sa ganun ay malinawan po kayo 'no. Kasi itong ating kinuwang clip ay binigyan lamang po natin ng reaction pero marami pa pong naging topic diyan si Attorney Vic Rodriguez. Pero para sa akin mga kababayan, ang ICI talaga ay mahirap 'no na paniwalaan dahil po sa mga nangyayari at iba-ibang naratibo and also itong mga taong inappoint at umalis. So, hindi ako satisfied sa kanilang mga naging reason bakit sila umalis. So, it's either hindi nila gusto yung nangyayari dyan sa ICI or talagang hindi na talaga nila kinakaya yung pressure no na nandiyan. At hanggang sa ngayon nga mga kababayan hindi nga natin alam kung paano yung paraan nila ng pag-i-interview o pag-i-interrogate sa mga iniimbitahan nila dahil closed door investigation nga yung nangyayari. Kaya mahirap talagang paniwalaan no dahil hindi natin nakikita at naririnig yung totoong nangyayari.